Atensyon sa lahat ng departamento. Papasok na si Fang Xiao. Kopya, kopya. Ang huling pagkain ng Fang Xiao. Magpakasipag kayong lahat. Akuling. Kopya. Fang Xiao, pagkalipas ng alas 12, mababawi na ninyo ang inyong pagkakakilanlan. Nais kong inyong masiyahan sa pagkain at inumin. Boss, sa oras ng trabaho, tawagin niyo ako sa aking posisyon. Opo. Amo, ang binata ay tunay nang nagbago. Nang makatuklas siya sa aming tauhan, pinagalitan pa niya ito na tawagin siya sa kanyang posisyon sa trabaho. Wala siyang kahit kaunting ugaling mayaman. Ang aming si Xiao Shuo sa nakaraang taon. Gaano kaya karaming hirap ang dinana? Halika. Isang taon na ang nakalipas, ipinahayag namin sa publiko ang pagkalugi at itinapon si Xiao Shuo sa Jiangzhou. Upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, pigilin ang mga maling hangarin at bawasan ang kanyang pagiging matalas. Kung hindi niya magawa sa loob ng isang taon, hindi na siya muling papayagang pumasok sa Kyoto. Ngayong taon, nagkaroon ng malaking pagbabago ang batang itong pasaway. Kahit ano pa ang sabihin, sulit na ito. Pananakot sa paaralan. Pambubuli sa mga kaklase. Masaya ba yan? Hindi mo ba alam na ako ang nagbabantay sa Section 18? Hinampas mo ako? Wala ka ng pag-asa. Sira ka na. Wala ka ng kinabukasan. Alam mo ba? Ang tatay ko ay isang hepe. Alam mo ba ang kahihinatnan ng paghampas mo sa akin? Aray. Hey ba? Pagkatapos ng klase, papuntahin mo ang tatay mo para magpakita sa akin. Magpapakilala ako. Ako si Fang Xiao. Opo. Fang. Shuo. Aray. Ikaw ba ang pinuno ng Black Tiger Gang? Kung muling mang-aasar ka sa mga menor de edad na babae, ingatan mong gawin kitang Black Cat Gang. Aray ko po. Ngunit kahit paano, si Xiao Shuo ang ating nag-iisang anak. Masyado kang mahigpit. Mahal, paano ko hindi maaaring kahabagan ang batang yan? Ngunit siya ang magiging tagapagmaneho ng Fang Group sa hinaharap at anak ng iyong general na si Shen Yunqing. Ang pagsubok na ito, kailangan niyang lampasan. Buti na lang may 15 minuto pa bago matapos. Sana hindi siya mabigo. Binata, kapag nakabalik na kayo sa Kyoto, inaasahan ko po na kayo'y makapagbibigay ng mabuting salita para sa akin. Hehe. Tia, ako ay isang mabuting estudyante lamang. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. He. May sira ka ba? Nabasa mo ako. Classmate, masama ang magmura. Anong kagandahang asal mo? Alam mo ba kung anong mga brand ang suot ko? Kaya mo bang bayaran yan? Talaga nga, hindi pa ako nakakasuot ng ganyan. Ang mumura naman. Naku, paano mo na ituring ng ganyan si Joanna? Anak ni Kiao Cheng Mga sindikato yun ng 5-6. Wala na. Wakas na to para sa kanya. Hinahadlangan mo ako? Ate, 10 minuto na lang, pinapasubok pa ako ni Lao Fang sa'yo. Ate? Hoy, Tol. Hinamak mo si Ate Joanna? Nakapag-isip ka na ba kung paano ka mamamatay? Ang lambot ng suntok mo. Di ka ba kumain? Ha ha ha. Suntukin nyo! Patayin nyo kung kailangan! Naku, bakit nasasaktan ng binata? Ahahaha.
3 minuto pa. Patay na. Tandaan mo, huwag mo na akong makita ulit sa eskwelahan. Kung hindi, pipilitin kitang lumakad ng nakaluhod habang buhay. Oras ng pangangaso. Aray, Naku, ang galing talaga ng lalaking to. Hindi. Siya. Hindi ba niya alam na si Joanna to? Jianglong, Jiaohu, patayin nyo! Naglakas loob kang gawin yan kay Ate Joanna? Mga kapatid, sugod! Ikaw yung gumamit ng upuang to para hampasin ako, di ba? Huwag na kayong mag-aksaya ng oras, sabay-sabay na kayo. Isang taon kong pinigil ang galit ko. Nabawasan na ng kalahati. Yung kalahati pa. Hindi ko alam kung kakayanin mo ba, Antao Z. Ha 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 ha. Natapos mo rin, magaling ka. Natupad mo ang pangakong 1 taon. Tatay, minsan naiisip ko kung tunay nga ba akong anak mo. Pinapalo mo ako ng walang awa. Ano? Anong nangyari? Sinong nanakit sa'yo? Xiaoshuo, anong nangyari sa'yo, Xiaoshuo? Ayos lang ako, Nay. May gagawin pa ako. Hindi mo na ako babalik sa Kyoto. Paano na? Oy, Para lang sa sandaling kasiyahan, makikipag-away ka kay Joanna? Sayang naman ang buhay mo kung mamatay ka. Tama siya. Tiisin mo na lang. Sayang talaga. Hoy, bata. Umuwi ka at maghanda dahil mamamatay ka. hindi kita palalampasin. Kayong mga kontrabida. Paulit-ulit na lang ang sinasabi nyo. Ginoo, nakahanda na ang sasakyan ninyo. Nagkita na naman tayo. Mahal ko. Ginoo, saan po kayo pupunta? Maghiliganti. Sa wakas, matatapos na rin ang 1 taong ito. Sao Tauzi, isasama kita. Oy, sino kaya yon? At nakalaban pa niya ang demonyong yon. Ang aksyon natin sa pagkakataong ito ay mabilis. Pero may mga pagkukulang pa rin. Ang pulong ngayong araw. Chief Shen, may tawag po sa inyo. Sa gitna ng pulong, hindi dapat maistorbo. Alam mo ba ang patakarang ito? Chief Shen, mas mabuting sagutin niyo na po ito. Hello? Shen Yunjao. Hello? Ate, anong problema? Dahil chief ka sa Jiangzhou, kaya ipinagkatiwala ko sa'yo si Xiaoshuo, pero binugbog ng ganyan si Xiaoshuo. Ano? Binugbog si Xiao Shuo? Shen Yunzhou, huwag ka nang bumalik sa Kyoto kung may lakas ka ng loob. Ate,
Ate, makinig ka muna. Investigahan. Sino may lakas ng loob na sa mga ko? And Tauji, ito ang rosas na espesyal kong pinili para sa'yo. Pwede bang maging girlfriend ko? Ito ang Cartier bracelet na pinag-ipunan ko ng kalahating taon. 20,000 yan, pakiusap. Tanggapin mo na. And Tauji, gusto kong maging aso mo. Aw, aw, aw. Pasensya na. Bawal ako mag-boyfriend ayon sa tatay ko. Pag-isipan mo ako. Pakiusap. Tanggapin mo na. Piliin mo ako. Ako na lang ang piliin mo. Pakiusap. Pag-isipan mo ako. Talaga. Pasensya. Uuwi na ako. Layas. Classmate, yung kotse mo, natakot ako. Ang yabang mo dahil sa sports car mo? Umiling ka ng tawag kay Tauji agad. Tingnan ninyo, may rich kid na nangaapi ng babae sa daan. Ang prinsesa ng Qinglonghui. An Taozi. Kung hindi ko lang nakita ang kakayahan mong pumatay ng walang awa, baka nga naniniwala ako na isa kang dalisay na tao. Classmate, di ko talaga alam ang sinasabi mo. Talagang hindi ko na maalala. Ikaw ang kumuha nito, di ba? Ikaw pala ang puno ng Black Tiger Gang. Kung mambabastos ka pa ng menor de edad, baka maging Black Cat Gang ka na lang. Miss, pasensya na po. Patawarin niyo na po ako. Kaninong kamay ang ginamit mo kanina? Aray, nadudugo ka. Ang sakit siguro niyan. Dali, lagyan mo ng band-aid. Ikaw din ang kumuha nito, no? Walang kwenta. Classmate. Salamat. Ayoko na ayoko sa mga bully. Ang mga litratong ito, sa 10, 8 galing kay Miss Anne. Pasensya na. Talagang hindi ko alam ang sinasabi mo. Kailangan ko na umuwi. Miss Anne, wala tayong dating hidwaan. Wala ring bagong away. Pero dahil sa'yo, dahil sa mga litratong ito, 1 taon akong nagpanggap. Anong ginagawa mo? Mambabastos ka? Bitawan mo, huwag mong hawakan ang crush ko. Tatawag ako ng pulis. Classmate pa. Sobra ka na. Anta Ozi, ang galing mong magpanggap na inosente. Baka nga mapatawad kita ng basta-basta. Kailangan ng patalasin ang mga patalim ng Qinglonghui. Hindi mo papatay ng tao kung ganyan ang paghawak mo, nakasaksak sa tagiliran. Di ba tayo ng lugar para mag-usap? Kailangan mong sabihin sa akin, sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Dito ako. Hindi mo malalaman kailanman.
Hoy, Miss Ann, saan ka pupunta? Pinagbantaan ka ba? Huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na ang pulis. Salamat sa inyong pag-aalala, mga kaklase. Ito si boyfriend ko. Bilis! Tawagan mo agad ang boss! Anta Ozzy. Magkwento ka nga. Bakit mo ako pinaimbestigahan? At saka sinubukan mo pang sirain ako. Napakasama ng ugali mo. Marami ang gustong maghasik ng kasamaan sa'yo. Hindi naman masyadong madadagdagan kung isa pa ako. Nagkukunwaring tanga, no? Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Kaklase Fang, kung gagalaw ka pa, mamamatay ka. Hempe. Tamang edad para maglaro ng Barbie. Bakit mo gagayahin yung paghawak ng kutsilyo? Kotse ni Fang. Mukhang mahala. Magaling ang mata mo. Alamat sa mundo ng supercar. 3 lang sa buong mundo. Pero kung hahawakan mo pa ako, iba na ang presyo nun. Laro, tapos na to. Unang beses kong makakita ng mas baliw kaysa sa akin. Medyo interesante. Parang naipit ako. Hilahin mo ako. Pasensya na, Fang. May lunch date ako sa tatay ko. Hindi na ako sasama. Mamamatay tao sa sariling boyfriend. Paano naman nangyari yun? Ikaw ang paborito ko. Boyfriend ko. Pwede mo na bang sabihin sa akin kung bakit? Sa susunod na pagkikita, dalhan mo ako ng bagong hair clip ha. Paalam. Oy. Isa palang maninilang bulaklak. Tao G. Tatay. Tao G. Tatay. Sino? Ang may lakas ng loob na mangagaw sa anak ko? Tatay. Natatakot ako. Tao G. Huwag kang matakot. Nandito ang tatay mo. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang paborito kong anak na si Ann Whiting? Papatayin ko siya ngayon din. Tatay. Huwag mo siya patayin. Ayoko, tatay. Na dahil sa akin ay pumatay ka. Tao G. Masyado kang mabait at dalisay ang puso. Kung ganyan ka palagi, aabusuin ka lang ng iba. Ayos lang. Nandiyan naman ang tatay ko. Kahit na hindi ako lumaki sa tabi mo, basta nandiyan ang tatay ko. Wala akong kinakatakutan, Tao G. Mabuti. Samahan na kita ng tatay mo pauwi. Tingnan ninyo,
ang humawak sa anak ko, huwag nang may buhayin. Opo. Si Shen Yunjo ang nagutos na imbestigahan ang aming Kiao's Finance. Imbestigahan ninyo ng mabuti? Yung estudyanteng nagngangalang Fang Shuo, ano ba talaga ang relasyon niya kay Shen Yunjo? Ha? Ganito na ang itsura ng paborito mong anak, binugbog. Aaksyonan mo ba o hindi? Nasa alanganin na ako. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Yung Fang Shuang yun, ano ba talaga ang pinanggalingan? Ano ba? Bakit mo siya ginulo? Isang kapaslupang mahirap lang yun. Anong koneksyon ba ang meron siya? Paano niya makakasalamuha ang pangunahing pamilyang Shen sa Jiangzhou? Tiyak na may kinainalan ka sa labas. Sa akin mo pa ipinapasa. Ikaw? Halo? Ano? Patay na si Fang Shuo. Xiao Shuo. Patay na. Paumanhin, Ginoong Pangulo. Aksidente sa sasakyan. Naiwan ang katawan ng binata sa loob ng sports car. Sumabog ang sasakyan. Ang binata po, hindi nakatakas. Aksidente. Ang pagsabog, ito ay gawa ng tao. Imbestigahan. Opo. Taoji, umuwi na ang ama. Ama, Umupo ka. Taoji, huwag mong sisihin ang ama sa pagiging mahigpit. Ang lalaking iyon, inayos na ng ama para sa iyo. Taoji, mauna na ako sa kwarto. Fang Shuo. Ganun na lang ba ang pagkamatay mo? Nakakabigo naman. Magandang gabi. Kasintahan. Ngayon. May karapatan ka ng maghiganti sa akin. Nang marinig ng girlfriend ko ang balita tungkol sa pagkamatay ko, parang wala siyang gaanong inaalala. Nag-aalala? Siyempre naman. Nag-aalala ako. Ang bilis mo namang mamatay. Hindi pa ako naka-enjoy. Antaw Chi. Sabi ko na nga ba, baliw ka? Kasi naman, bihira lang akong magkaroon ng laruan na nakaka-interes sa akin. Tapos bigla na lang mawawala. Mababagot ako ng sobra. Ah. Paano mo gusto maglaro? Tulad nung sa harap ng school gate na may klase ang pagtapos sa'yo? O kaya tulad nung sa bar na maalaga kang nag-abot ng band-aid? Siyempre. Ah, si Miss Ann pala. Gusto ang ganitong close combat na laro. Mukhang hilig na hilig ka sa wall slam, classmate Fang. Nagpanggap kang patay para maloko ang lahat. Para lang makipagkita sa akin. Kung hindi ko maluloko ang lahat, paano kita makikita ng mag-isa, girlfriend ko? Hindi ko alam kung sinong walang hiya ang gustong pumatay sa akin sa pagsabog. Buti na lang ang boyfriend mo ay matalino at mabilis kumilos, kaya nakaligtas sa malagim na kapalaran. Classmate Fang, hindi kaya nagkakagusto ka na talaga sa akin. Siyempre, gusto kita. Para ganito, kapag namatay ako, sa daan patungong kabilang buhay, kasama kita, hindi ako masyadong malulungkot. Eddie, ano pa ang hinihintay mo? Taoji, tulog ka na ba? Parang may naririnig akong ingay sa kwarto mo. Ayos lang ako, Papa. Seryoso, ayos lang ako. Gusto mo bang pasukin ko at tingnan? Wag. Lumayas ka. Wag naman, sa labas, umuugong ang hangin at umuulan. Isang taong malapit ng mamatay, pumunta sa kwarto ng nobya ko para magtago sandali. Hindi naman sobra yon, di ba? At saka, sina Lao Fang, nanay ko, at tiyuhin ko, ginulo na nila ang buong Jiangzhou. Taoji, anong nangyari sa'yo? Seryoso, ayos lang ako, Papa. Nakahiga na ako, magpahinga ka na rin ng maaga.
Mukhang sige ng Ann, magpapanggap ka na naman bilang mabait na anak. Ngayon, agad-agad. Lumayas ka na. Kung hindi ako mag-aatubili na gawing totoo ang pagkamatay mo. Sa ganitong pagkakataon, nanganganib ka pa sa akin. Fang Shuo, ano ang gusto mong gawin? Ano sa palagay mo? Maglakas loob ka. Tao G, papasok na ako. Tao G, so okay ka lang? Okay lang ako pa. Pasensya na kung naistorbo kita. Totoo, napakahigpit ng seguridad natin dito sa bahay. Pero kailangan pa rin nating maging alerto. Nauunawaan mo? Oo, naiintindihan ko. Magpahinga ka ng maaga. Anta Ozzy, yumuko ka. Sa susunod na pagkikita natin, dala mo ako ng bagong hair clip, ha? Paalam. Bagong hair clip. Maganda ang taste mo. Pagkatapos ng 3 araw, dala mo yung bagong hair clip na binili ko para sa'yo at dumalo ka sa libing ko. Kasintahan ko, Bakit ako pupunta? dahil ang patay ay dapat igalang. Nobela, natakot na talaga ako sa'yo. Buti na lang at okay ka. Nababaliw na ang mga magulang mo ngayon. Nasaan ka na ngayon? Ligtas ka ba? Ligtas na ligtas. Huwag kang mag-alala, Tay, hindi ako mamamatay. Yung kay Laofang at kay Mama, tulungan mo akong maglihim. Baka hindi kayanin ng puso ni Mama. Maglihim? Paano? Ginagamit na ng tatay mo ang lahat ng kanyang kapangyarihan para hanapin ang pumatay. Huhukayin niya ang lupa para lang maghiganti. Naniniwala na siyang patay ka na. Hayaan mo siyang maghukay, mabuti nga. Gusto ko ring malaman kung sino yung nagmamadali na ipadala ako sa kabilang buhay. Tay, tulungan mo akong imbestigahan ang isang tao. Sino? Ang pinuno ng Qinglong Hui, ang anak ni An Waiting. Si An Taoji. Inviting? Yung underground emperor? Xiaoshuo, paano ka nakasagupa ng anak niya? Isang makamandag na ahas si An Waiting. Matagal na siyang nakaugat sa ilalim ng Jiangzhou. Kahit ako ay maingat sa pakikitungo sa kanya. Paano ka nagkaroon ng problema sa anak niya? Gusto ko ring malaman kung anong problema mayroon ako sa kanya. Sige, aalamin ko para sa'yo. Bakit suot-suot mo pa rin yung pulseras na yan? Yung babaeng Taozi na yon, 6 na taon mo nang hinahanap, hindi mo pa rin nakikita. Kung wala nang ibang bagay, magpapaalam na ako, Tay. Maghahanda na ako para sa aking libing. Oy, Sa libing ko bukas, dapat naka-formal attire ka. Anta Oshi. Ang palabas na ito, kung wala ang bida, hindi magiging kapana-panabi. Kumusta po kayo? Ako ang kasintahan ni Fang Shuo. Anak Shuo, wala siyang sinabi na may kasintahan siya. Magkakaroon din ng pagkakataon. Sino ang pumili ng litrato? Ang pangit naman. Kasintahan. Ang sakit ng pagkamatay ko. Kasalanan mo ito.
Nakakatuwa. Kasalanan mo to. Hindi ka man lang dumating para samahan ako. Samahan mo ako. Ang kulit mo. Kung ganun pala ang pagkamis mo sa akin, dapat ikaw na lang ang pumunta rito para makita ako. Ha? Kumuha ng litrato. Gumagalaw yung litrato. Fang Shuo, kausap niya ako. Sabi niya, giniginaw siya. Nakakalungkot. Gumagalaw yung litrato. Hindi nga, tanghaling tapat na. Kasintahan pala ni Fang Shuo yung babae. Baka dahil labis ang kalungkutan, nagkaka-hallucination na siya. Kawawang bata. Wala na si Xiaoshuo, ganito na ang nangyari sa kanya. Hindi totoo yan. Hindi mamamatay si Fang Shuo. Hindi niya ako iiwan. Hoy, bayaw, natakot ang binibining ito. Ako na ang bahala sa kanya para makapagpahinga. Si, Antauzi, mas baliw ka pa pala kaysa sa inaakala ko. Ako mismo ang susundo sa'yo. Sige, hintayin mo lang ako. Demonyong girlfriend ko. Xiaoshuo, sobra-sobra na ang ginawa mo. Kung nalaman lang sana ng tatay mo kanina, ako rin ay mapapagalitan. At itong si Antauzi, Ayos lang siya. umiyak na nga ang dalagita. Itong simpleng kalokohan, matagal na niyang alam. Hindi lang siya natakot, tayo pa ang naunahan. Tito, itong gamit mo, hindi rin maganda. Hindi naman para sa ganitong kalokohan ang magandang gamit. At saka, yung ipinasuri mo sa akin, may clue na. Itong si Antauzi, talagang nag-iisang anak ni An Waiting. Pero ang kanyang pagkabata, napakahiwaga. Hanggang nitong mga nakaraang taon lang siya lumabas sa publiko. Oh, Binibini? Ayos ka lang ba? Totoo ang litratong ito. Ayos lang ako. Isang walang kwentang biro lang. Fang Shuo. Gago ka. Akala mo hindi ka darating sa araw na ito. Mabuti nga namatay ka. Napakabuti ng pagkamatay mo. Pinahiya mo kasi ako sa kantin. sino ka? Tumahimik ka. Matandang walang kwenta. Maliit na pamilya lang kayo. Ang laki-laki pa ng libing na ginawa. Binibini, kung hindi ka dito para magdala ng pakikiramay, umalis ka na. Binibini, tignan mo yung litrato ng apo mo. Nakasabit pa rin dito. Nagkukunwari lang. Apo. Siraan ninyo. Gibain ninyo ang malas na lugar na ito. Para makita niya kung ano ang kapalit ng paglaban sa akin, si Joanna. Kahit patay na siya, ilalabas ko pa rin para pagmalupitan. Anong ginagawa ninyo? Tumigil kayo. Yan, Tumigil kayo. basagin ninyo ang larawan ng patay niya. Huwag kang magmalabis. Sinong may lakas ng loob na galawin ang altar ng anak ko? Matanda, hindi ako. Si Joanna. Ang tipo ng taong gumagalang sa matatanda. Mabuti pa'y umalis ka na. Ikaw. Joanna, alam mo ba kung sino ang inaapi mo? Bahala na kung sino ka man. Dito sa Jiangzhou, wala akong taong hindi kayang galawin. Ako si Joanna. Gaga. Sinong tinatawag mong gaga? Ikaw. Ikaw, hinampas mo ako? Lalabanan kita. Anong karapatan mong saktan ako? Kahit tatay ko, hindi ako sinasaktan. Putang ina mo! Walang hiya? Hinawakan mo si Ate Kiao? Sino ka ba talaga? Ate Kiao, ang tataray ng mga dala mo.
Gusto ko lang protektahan ang huling dangal ng boyfriend ko. Ganito ba talaga kayo? Ganito ba talaga kayo? Kawalang galang. Nagmamaganda. Sugurin nyo. Patayin nyo. Mahal. Ang libing ko. Nagsaya ka ba sa libing ko? Multo. Multo. Fang Shuo, hindi ba patay ka na? Buhay-buhay na naman ang patay. Naku po, talagang nakakita ako ng multo. Fang Shuo, anak ko, hindi ka pala patay, talagang buhay ka. Muntik na akong mamatay sa takot. Ma, dahan-dahan, dahan-dahan. Kung hahampasin mo pa ako, mamamatay na talaga ako. Magiging multo na ako. Fang Shuo. Gago kang bata ka. Magpanggap na patay. Ganito kalaking bagay. Ipinagbiruan mo lang? Mamamatay ka talaga sa akin ngayon. Ako. Laufang, nasa harap ng maraming tao tayo. Bigyan mo naman ako ng konting mukha. Mukha? Ang mukha ko bilang iyong ama. Naisira mo na. Mukha pa ang hinihingi mo? Papatayin kita. Ma. Lao Fang, tama na. Basta't ligtas ang bata, okay na. Okay na yan. Fang Shuo, humingi ka ng tawad sa tatay mo. Tiis ka. Kilos. Mga tao ng Kiao, walang makakakas. Arestar lahat. Duwat. Chief Shen, anong kaso? Panunulsol at paggulo. Balak niyang sirain ang libing ng iba. Marahas na pag-atake. Tama na. Puno ng Shen family. Fang family. Sino ba talaga kayo? Fang Shuo, niloko mo ako. Hindi kita patatawarin. Yoanna. Ang tatay mong si Kiao Chengxi. Ni hindi nga niya kayang protektahan ang sarili niya. Tungkol naman sa kung sino ako. Fang family. Fang family ng kapital. Sa susunod, ikaw at ang tatay mong usurero. Huwag kayong makipag-away sa maling tao. Dapat maging alerto kayo. Capital. Fang family. Dalhin ninyo. Opo. Tulungan mo naman ako. Ayaw ko. Kailangan bumulong. Pa. Ma. Ipapakilala ko. Anta Ozi. Ang girlfriend ko. Kumusta po, tito at tita? Ano, maganda 'di ba? Napakabait, 'di ba? Napakabait, mabuting babae talaga. Hinampas mo ako? Mabuti. Mabait naman. Mabuti. Sa pamilya Fang, sa hinaharap, kailangan bang magpakumbaba ako? Yang si Fang Shuo, nakahanap ng nobya, mas baliw pa sa kanya. Miss An, kumusta ka? Ma, pa, may gagawin pa kami nitong nobya ko. Mauna na kami. Hayop ka? Pang, hindi ka pa ba nagsasawa sa yakap? Aray. Aray. Antauzi. Mas nakakatakot ka pa sa demonyo. Alam ko na. Kung ganun, lumayo ka sa akin. Miss Antao. Hindi pa tapos ang pag-uusap natin. Pag-uusap. Sa pagitan natin, anong pag-uusap? Anong pag-uusap? Kinunan mo ako ng ebidensya ng kasalanan ko at ibinigay kay Laufang. Tapos, pinagtatapos mo naman ang mga salbahe pagkatapos. Ikaw ang gumawa ng aksidente. Pero tumulong ka naman sa libing. Anta Ozi. Talagang. Lalo kitang naiintriga. Fang Shuo. Mukhang mali ang pagkakaintindi mo. Oh? Ang larong ito ng pangangaso. Ang mga patakaran. Ako lang ang magdidikta. Marahil ay narinig mo na ang aking bansag na buhay na Hades, Miss Antao. Hindi ka ba natatakot na patayin kita? Fang Shuo. Mukhang hindi mo pa rin nauunawaan. Sino ang tunay na amo? Ang boyfriend ko, mukhang mahilig sa peach. Binata ng pamilya Fang. Nag-iisa ka na ngayon. Ngayon, kami ang magtuturo sa iyo ng tamang asal. Ang batas ko ang tunay na batas.
Tumayo ka. Hintayin mo lang. Oy. Salamat. Ano ang pangalan mo? Pagbabayaran kita. Hindi na kailangan ng ganoon. Taozi na lang ang tawag mo sa akin. Makakahanap pa ba kita? Taozi. Nalaman na namin ang lahat. Ang gustong pumatay sa'yo, talagang ama ni An Taozi. An Waiting. Siya nga. Tama ang hinala mo. Sa libing, marami talaga siyang ipinadala para magsiyasa tungkol sa iyo. At pagkatapos, pumunta pa siya mismo sa lugar ng aksidente. Walang duda. Lalong tumatagal, lalong kawili-wili ang laro. Anak, wag mo nang pakialaman ito. Ang matandang to, okay lang kung binibigyan ko siya ng konting respeto dati. Pero ngayon, ginagalaw niya ang pamangkin ko, si Shen Yunzo. Gusto niya yatang maikli ang buhay niya. Tito, meron ka pa bang impormasyon kay Antaozi? Lahat ng nahanap ko, nandito na. Matagal na kasi. At may kinalaman pa sa core information ng Green Dragon Society. Ang paraan nila sa pag-aayos ng mga aksidente, napakalinis. Pero, nakakita ako ng isang bagay na kawili-wili. Si An Taozi, bago mag-20 taong gulang, but hindi siya kasama ni An Waiting. 6 na taon na ang nakalipas, saka lang siya sinundo. 6 na taon na ang nakalipas? Sakto naman. Anong sakto? Tito, ang mga bagay tungkol sa pamilyaan, huwag mo muna itong pakialaman. May plano ako. Anak. Taoji, yung binata sa sementeryo kanina, ano ba talaga ang nangyari? Wala lang. Namamatay na siya. Paano siya nabuhay muli? At saka, yung sinabi niyang girlfriend, ano ibig sabihin noon? Kailan ka nagsimulang makipag-ugnayan sa batang yan ng pamilyang Fang? Papa, peke ang pagkamatay. Peke rin ang libing. Tungkol naman sa girlfriend, totoo yun. Ikaw? Anong sinabi mo? Kanina? Anong totoo? Papa, sinasabi ko, si Fang Shuo ang boyfriend ko. And Taoji, alam mo ba ang sinasabi mo? Yung batang yan ng pamilyang Fang, hindi mo yan pwedeng paglaruan. Alam mo ba kung gaano ka protektibo yung matandang lalaking si Fang Quan sa anak niya at yung tiyuhin niyang si Shen Yunzo, ang chief? Napakalalim ng pinanggagalingan ng pamilya nila. Alam ko, Hindi mo alam, yung mga tangang yon sa pamilyang Chiao, buong-buo nang winasak ni Shen Yunzo dahil lang sinira nila ang altar ni Fang Shuo. At ngayon, sinasabi mo sa akin na boyfriend mo siya? ang mag-ama sa pamilyang Chiao, karapat-dapat lang sa nangyari sa kanila. Anong kinalaman natin doon? Papa, masyado kang kinakabahan. And Taoji, pinababala kita. Lumayo ka sa kanya. Napakalalim ng background ng pamilya nila. Napakarumi. Hindi natin basta-basta mapapasok yan. Ikaw lang ang mahal kong anak, Papa. Hindi kita hahayaang magkaroon ng kahit anong kapahamakan. Tungkol naman kay Fang Shuo, hahanapan ko ng paraan para maalis siya. Unbiting. Binabalaan din kita. Ang sarili kong buhay. Ako ang bahala. Bago ako mamatay, hindi ko hahayaang may gumalaw sa kanya. Kasama ka. Ikaw, nagbabanta ka pa sa akin dahil lang sa lalaking yon? Pa. Hindi ito banta. Paunawa. To. Busog na ako. Sige po, kayo na lang.
Nakapasok ka ng walang paalam. Akala mo ba, maluwag ang seguridad dito sa bahay namin, Fang? O kaya naman, masyado akong mabait. Wala sa mga yon. Naisip ko lang, may mga utang at mga bagay na mas mabuting pag-usapan sa gabi kung tayo lang ang dalawa. Mas malinaw ang pag-uusapan at mas masaya. Fang, paano mo gustong pag-usapan? Gusto kitang patayin. Pero hindi ko magawa. Fang Shuo, alam mo ba kung nasaan na? Ang huling nangahas na gawin yon sa akin. Alam ko. Nakabaon na sa ilalim ng lupa o kaya'y lumulutang na sa kung saang pantalan. Eh ikaw, gusto mo ring subukan? Iba ako sa kanila. Ako ang boyfriend mo. Ang dugo ni Fang. Peach din ang amoy. Antao-chi. Kaya pala paulit-ulit mo akong inaasar. May gusto ka pala sa akin? Nagpapanggap ka lang. Antao-chi. 6 na taon na ang nakalipas, napunta ka ba sa Kyoto? Sa isang sirang eskinita, iniligtas mo ang isang batang lalaki. Kyoto. Hindi, mahigpit ang tatay ko. Bago kita nakilala, hindi pa ako nakakalabas ng Jiangsu. Mali yata ang pagkakilala mo, Fang. O baka naman napakarami ng babae mo. Kaya nagkakalituhan ka na. Ganoon ba? Pareho kayo niya. Mayroon kayong parehong malamig na mga mata. Antao Z ang pangalan mo, Little Peach naman ang tawag sa kanya, at saka nawala niya ito. Ang swerte naman. Peach hair clip. Peach bracelet. Talagang malalim ang hilig mo sa peach, Fang. No? Sayang. Hindi ako ang peach mo. Fang Shuo, ang kapal ng mukha mo. Boss San, magandang gabi. Hulihin siya, baliin ang mga binti niya, tapos itapon sa dagat para pakainin sa mga isda. Tigilan ninyo. And Taoji, anong ginagawa mo? Antao Z. Mukhang hindi masaya ang tatay mo sa manugang niya, ano? Anak ng mga Fang, akala mo ba talaga wala akong magagawa sa'yo? Nangahas kang umakyat sa bintana ng anak kong babae. Ipapaalala ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng mas masahol pa sa kamatayan. Sige, atakin ninyo. Papa, huwag mo siyang galawin. Taoji, ipagtatanggol mo pa siya? Unwaiting, huwag kang makialam sa mga bagay ko. Siya. Ang boyfriend ko. And Taoji, nababaliw ka na ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Galing siya sa pamilya Fang. Matagal na nating kaaway. Kanina pa. Ginagago ka na niya. Ikaw naman. Gusto ko talaga siya. Kung gusto mo siyang patayin, ako muna ang patayin mo. Si. Viol. Talagang napakabuti mong anak. Dahil lang sa isang lalaki, tatay mo na mismo ay tinalikuran mo. Kung ayaw niyang umalis, ako na ang aalis. Binibining Ann. Dahil sa akin, pinatalsik mo pa ang sarili mong ama. Ang kabaitan mong to, nakakakilig naman. Mukhang, ang relasyon nating magkasintahan ay napatunayan na. Fang Shuo, huwag kang masyadong kampante.
Iniligtas kita, hindi dahil sa'yo, dahil hindi pa tapos ang laro ko. Akala mo ba? Papayagan kitang makaligtas. Talagang hindi ikaw si Little Peach. Tumigil ka. Wala akong alam sa anumang eskinita o Peach. Fang Shuo, huwag kang mag-aksaya ng pangarap. Hindi ko alam. Antaozi, tingnan mo ang mga mata ko at sabihin mo ulit. Ang may-ari ng pulseras na ito, ikaw ba? 6 na taon na ang nakalipas. Ang maliit na batang babae na nagpataayos sa akin, ikaw ba? Hindi ako. Baka naman, patay na ang Little Peach mo. Fang Shuo, tingnan mong mabuti. Ang nakatayo sa harap mo ay si Antaozi, ang young lady ng Green Dragon Society. At ikaw, ay aking biktima lamang. Si Antaozi. Gusto kong makita kung sino sa atin ang magwawakas ng mga ngaso. Sa larong ito, sasamahan kita hanggang dulo. Mahal, sabihin mo nga kung tama ako. Ang hirap-hirap para sa akin. Pinaghirapan kong alagaan. Mali. Ginastusan ko ng malaki para mapalaki ang ating anak na babae. Napakaganda. Ano ang nangyari? Kinubra siya ng gago mula sa pamilyang Fang. Umakyat pa siya sa bintana. Hinalikan pa niya ang ating anak. Ang anak ng mga Fang. Isang gago lang talaga. Bastos. Salo. Sinabihan ko pa ang batang Fang na iyon na lumayo kay Taoji. Taoji. Pinagalitan pa ako dahil sa kanya. Tinawag pa niya ako ng buong pangalan. Anwaiting. Anwaiting. Huwag kang makialam sa mga bagay ko. Ay, ang puso ko. Ang lamig-lamig ng puso ko. Ang ating munting anak. Siya may sira na. Mahal, ang ating anak na babae. Ayaw na niya sa akin. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Ikaw, dalhin mo na ako. Sino? Kung may makakita, nakakahiya talaga. Kasalanan ng hayop na si Fang Shuo. Hindi ito ang katapusan. Mahal, huwag kang mag-alala. Ang malalim at duguan na galit ng pamilya An at pamilya Fang, hinding-hindi ko malilimutan. Lalo nang hindi ko hahayaang makisalamuha si Taozi sa pamilya Fang. Kailangang mamatay si Fang Shuo. Lao Chen, ako ito. Yung babaeng Kiao na yon, si Joanna Kiao. Sayang lang ang pagkain kung ikukulong pa. Ayusin mo. Gawan mo ng paraan para sa medical parole o kaya'y palayain dahil hindi sapat ang ebidensya. Siguraduhing legal at nasa proseso ang lahat. Huwag kang mag-iiwan ng kahinaan. Oo, ngayon na. Naaalala ko ang iyong kabutihan. Ngayong pagkakataong ito, hindi na siguro ako makakahanap ng mali, di ba? Si Joanna Kiao ay hayagang kaaway ng pamilya Fang, isang taong wala ng ibang pag-asa. At galit na galit sa pamilya Fang. Siyang pinakamahusay na sandata. Pinipining Kiao. Naayos na ang lahat ng papeles. Batay sa bagong ebidensya at assessment ng iyong kalagayang pangkalusugan, ikaw ay pansamantalang palalayain. Tara na.
Hoy, Binibining Fang. May sasabihin ka ba o wala? Siya ba talaga si Xiao Taozi? Tio, sinisiyasat mo ba ng maayos para sa akin? Tigil. Hindi ako tiyo mo. Ikaw ang tiyo ko. Ayos na ba yon? Tungkol sa impormasyon ng Qinglong Hui, sinabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Binibining Fang. Ate, kuya, anong ginagawa ninyo rito? Pumunta ako para tingnan kung anong nangyayari sa inyong magtiyuhin. Ilang bagay na ang tinatago ninyo sa akin. Fang Shuo, ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Ang Tao Ji, anak ni An Wei-ting, ang panganay na anak ng Green Dragon Society. Siya ba ang mabait na nobya na hinahanap mo? Xiao Shuo ah. Sino ba si An Wei-ting, pinuno ng sindikato? Maraming dugo na ang dumikit sa kanyang mga kamay. Ang Tao Ji ang anak ni An Wei-ting. Napakadelikado naman yan. Ma, pa. Sa totoo lang, si Antao Zi hindi nobya ko. Totoo? Pero magiging nobya ko na siya sa lalong madaling panahon. Gago ka. Anong ibig mong sabihin sa magiging nobya ko na siya sa lalong madaling panahon? Pinapapatay ka ng ama niya, pero ipinagtatanggol mo pa rin siya. Iba yon. Ay, Xiao Shuo, gusto mo bang patayin ang nanay mo sa galit? Ahas yang babae na yan. May layunin siya sa paglapit sa'yo. Hindi siya ang iyong maliit na peach. Ang iyong maliit na peach, paano magiging anak ng sindikato na walang puso? Ako mismo ang magtitiyak kung siya nga o hindi. Pero hanggang hindi ko pa natitiyak, walang sino man ang dapat magdesisyon para sa akin. Ikaw. Na nga. Matigas na ang pakpak mo, ha? Hindi mo na pinakikinggan ang mga magulang mo? Fang Shuo. Kung magpapatuloy ka sa pagiging bulag, at makikisalamuha pa sa pamilya An at magdudulot ng malaking gulo, huwag kang umasa na sasaluhin ka ng pamilya Fang. Ang sarili mong kasalanan, sarili mong pananagutan. Hello. Yoanna. Siraan mo ang lugar. Sige, alam ko na. Pupunta na ako. Nakalaya na si Joanna. Winawasak niya ang bar natin. Yoanna, paano siya nakalaya? Ang sarili kong problema, ako ang bahala. Huwag mo akong sasagipin. Fang Shuo, huminto ka. Xiao Shuo. Yunjo, padalhan mo agad ng tao para sundan siya. Huwag kang pupunta. Kung ayaw niya ng tulong natin, hayaan mo siyang mag-isa. Kuya, Shuo. Dala ni Joanna ang mahigit 10 tao, mga desperado lahat. May dala silang armas. Naipit ang mga tao natin sa loob, maraming nasugatan. Alam ko na. I-clear ang lugar. Isa ang pinto. Opo. Hahaha. Basagin! Basagin niyo lahat yan! Fang Shuo. Ang pamilya Fang. Walang kwenta. Sa paningin ko, wala kang kwenta? Mabuhay si Ate Joanna. Ipakita natin sa pamilya Fang ang kapalit ng paghamak sa'yo. Tama! Sa lungsod na ito, si Ate Joanna ang dapat masunod. Ang lakas ng loob mo. Wow. Ang lakas ng loob mo. Sino ang nanakit? Si Shuo. Ito yung dalawa. Sila ang pinakamalupit. Kayong dalawang asong ito na naman? Yoanna, hindi ko nakita na may ganito kang kakayahan. Na makalaya sa ilalim ng mga mata ng pamilya Shen. Sino kaya ang tumulong sa'yo? Tandaan mo, hindi mo ako nakita kailanman. Kung makakabangon muli ang pamilya Kiao, nasa mga kamay mo na. Wow. Fang Shuo. Binabalaan kita. Kung lalapit ka pa ng isang hakbang, mababali ang leeg nito. Joanna, gusto mong mamatay? Mga haskang galawin ng miyembro ng pamilya Fang. Ilang araw lang. May bagong kalokohan ka na naman. Ang pamilya Fang ninyo ay laging nagmamagaling bilang mga philanthropist. Kung sa teritoryo ng pamilya Fang, may mamamatay ngayon. Ang impluensya ng pamilya Fang ninyo ay masisira. Ha 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 ha. Isang bar manager, magkano lang ang halaga niyan? Kapalit ng buhay ng mga kaibigan mong ito.
Fang Shuo, huwag ka nang magpanggap. Hindi ba't ang pamilya Fang ay hindi nananakit ng inosente? Kung may mamamatay pang ilan ngayong araw, masisira na ang pangalan ng pamilya Fang. Kahit si Shen Yunzhou ay hindi ka na matutulungan. Pangalan? Sa tingin mo ba, pakialam ko yan, masyado mong inaangat ang sarili mo, at masyado mo ring inaangat ako. Sige, Fang Shuo. Ngayon, kahit buhay ng mga hostage ay wala ka nang pakialam? Sandali, Hindi naman sa walang pakialam si Ginoong Fang. takot lang siyang, pag namatay ako at napunta sa impyerno, makita kita ulit. Nakakasama ng loob. Ikaw? Tumigil ka sa kakadaldal. Kung ganoon, isasali natin ang mga taong ito sa laro. Handa ka ba? Laro? Sabihin mo nga. Patingin nga. Kung ano kayang makakaisip ang utak mong puno ng galit at takot na kawili-wiling paraan ng paglalaro. Maglaro tayo ng mas simpleng laro. Mag-spin ng bote. Kung kanino tumapat, siya ang talo, ang matalo. Pupugutan ng daliri. Baliw ka! Isa kang baliw! Kuya Suo, wag mo siyang pansinin. Sige. Pero kung sa kanila, nakakabagot. Sa iyo ang gusto ko. Siyempre, kung matalo ako, ibibigay ko rin ang kamay ko. Kuya Suo, Tumahimik ka. Fang Shuo, huwag kang magpakalabis. Maniniwala ka ba kung sabihin kong papatayin kita kasama ko? Karapat-dapat ka ba, Joanna? Wala kang karapatang maging kalaban ko. Ngayon, maaari kang lumuhod at humingi ng tawad sa akin. O maglaro ka ng larong ito at ipusta ang iyong mga daliri. Sige, laro tayo. Ang dalawang kamay mo? Gusto ko pareho. Hahaha! Tol, malas mo. Ate Dio, alin ang kamay? Ginoong Pang! Ikaw ang mauuna. Fang Shuo, huwag kang magpakalabis. Joanna, ang paraan mo sa pandaraya, kasing sama ng pagkatao mo. Napakasama. Ikaw, ano ba ang pinagsasasabi mo? Anong espesyal na lubricant ang nilagay sa loob ng bote na ito? Kapag medyo pinwersa mo lang, mag-iiba ang balanse. Mga ganitong kalokohan, sawa na ako nung 8 taong gulang pa lang ako. Ang tunay na laro, ngayon pa lang magsisimula. Mandaya ka! Tumaya ka, matalo ka man. Ako ba ang kikilos? O ikaw na lang, Hindi ganyan. Tatay ko, siya! tatay mo? Si Xiao Chenger ngayon, nahihirapan ng iligtas ang sarili. Kung ikaw naman, kaliwa o kanan, Ginoong Fang. Lolo Fang, nakikiusap ako. Patawarin mo ako. May nagutos sa akin. Pinakawalan ako ng taong iyon para idawit ka. huwag kang salita. Ayaw mo bang malaman kung sino ang may gusto sa'yo? Sino ang gumawa nito sa akin? Ako na ang hahanap sa kanya para pagbayaran. Kung ikaw naman, sa susunod na buhay, maging mabuting tao ka na. Kaklase Fang. Ang paglilinis ng bangkay ay mabigat na trabaho. Paano mo ito gagawin ng personal? Kailan ka dumating? Nang magsimula kang magbasag ng unang bote. Pang Tongxue. Karahasan, hindi makakalutas ng problema. Ano naman ang masasabi mo, Miss Anne? Ang mga maruruming trabaho ay dapat gawin ng mas profesional na tao. Dahil sa kaguluhang ginawa ng mag-amang Xiao, nararapat lang na magbigay sila ng paliwanag. Diba? Ipagkatiwala mo na lang sa akin.
Gagawin ko itong malinis. Walang maiiwang problema. Pagkakatiwala sa'yo. Gusto mo bang gumawa ng katarungan, Miss Anne? O linisin ang sariling bakuran? Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Pero yung pagpapalabas ng tatay mo ng aso para mangagat ang pangyayaring iyon. Paano natin ito solusyonan? Ano bang sinasabi mo, Fang Taoxue? Ang tatay ko, paano niya magagawa iyon? Fang Shuo, gago ka. Ibaba mo ako. Fang Shuo, gago. Gago. Ang mga taong ito. Ibalik kay Boss Anne. Opo, Kuya Shuo. Dadalhin kita sa isang lugar. Si Xiao Cheng'er ang sandata na pinalaya ng tatay mo. Alam mo. Alam ko rin. Pinapapatay ka ng tatay ko. Ngayon, patayin mo ako. Patas lang yun. Wala akong pakialam kung sino ang gustong pumatay sa akin. Si Anne Waiting, si Xiao Cheng'er. Mga payaso lang silang lahat. Ano ang pinapahalagahan mo? Ikaw ang pinapahalagahan ko. Ikaw ba talaga si Little Peach? Ang nagpagaling sa akin 6 na taon na ang nakalilipas. Ang may-ari ng pulseras na ito, ikaw ba talaga yon? Sabihin mo sa akin. Fang Shuo, 6 na taon na. Bakit hanggang ngayon, wala ka pa rin natutunan? Alam ko na. Ikaw talaga si Little Peach. Kapag tinitignan mo ako, ang mga mata mo. Eh ano kung ako nga? Ako ang nagligtas sa'yo 6 na taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng 6 na taon, ginamit kita, at pinayagan ko ang tatay kong patayin ka. Matagal nang hindi ako ang Little Peach na naaalala mo. Ako si Anta Ozi, ang panganay na anak ng Green Dragon Society. Ang larong pangangaso nating ito, hindi na ito mapipigilan. Kahit na gusto mong magpasalamat o maghiganti man. Anta Oji. Inamin mong ikaw si Little Peach. Yun na ang sapat. Hindi na mahalaga ang iba pa. Mula ngayon, ang mga tuntunin ng larong ito, ako ang magsasabi. Aminin mo na, Xiao Taozi. Ikaw ba noong 6 na taon ang nakalipas, nang iligtas mo ako, umibig ka na sa akin? Nakita mo na ba kung sinong mga ngaso ang umiibig sa kanyang sariling biktima? Ikaw ang aking kasintahan. Ito ay inamin mo mismo sa harap ng paaralan. Nakauwi ka na. Masaya ba ang paglalaro mo kasama ang batang hayop ng pamilya Fang? Papa, pakiusap, ingatan mo ang iyong pananalita. Si Fang Shuo ngayon ay aking boyfriend. And Tao Ji. Sa wakas, mayroon ka pa bang pagtingin sa akin bilang iyong ama? Alam mo ba ang ginagawa mo? Papa, malinaw na malinaw sa akin ang ginagawa ko. Hindi mo alam. Naglalaro ka ng apoy. Naglalaro ka sa apoy ng pamilya Fang. Isang kalaliman na lumululon ng buo. Hindi ba't mahilig ka rin sa apoy? Ang patalim na si Joanna. Ikaw,
Magaling ba ang pagkakagamit? Anong Joanna? Kung magtagumpay ang gulo ni Joanna ngayon, at aksidenteng mapatay si Fang Shuo, kayo ay magkakatotoo na rin ang hangarin. Hindi ba? Yun ay, para lang tulungan ka ng tatay na lumayo sa kanya. An Tao Ji, binalaan na kita. Hindi basta-basta ang pamilya Fang. Ikaw pa, hindi lang hindi nakinig. Lalo ka pang nagpakalabis. Akala mo ba't kaya mo nang lumipad? Hindi ka nakasya sa Qinglong Hui ngayon? O baka naman, nahihibang ka na sa binata? Kailan pa ako nagkaroon ng pakpak? Tatay, hindi pa ba kayo kontento sa mabait kong sarili? And Tao Ji, huwag mong isiping hindi ko alam. Ang batang si Fang Shuo ay paulit-ulit na nakakatakas dahil ikaw ang lihim na kumukupkop sa kanya. Tama. Akala mo ba kung bakit noon? Kinunan ko ng litrato at ibinigay sa pamilya Fang para ko nga siyang protektahan, para lang mailagay siya sa isang lugar na hindi na natin maaabot para makaiwas siya sa mabangis mong paghihiganti noon. Hindi ba? Iyon ay para protektahan ka ng tatay. Hindi kailangan. Tao Ji, Namatay din ang nanay ko sa ilalim ng proteksyon ninyo. Hindi ba? Xiao Taozi, nakita mo na ang boyfriend mo, di ka man lang nagpaalam. Ang lamig mo naman. Wala ka bang ginagawa, classmate Fang? Sinadya mo pang puntahan ako dito sa eskwelahan. Marami akong ginagawa. Kailangan kong mag-aral. Mag-aral? Anong pinag-aaralan mo? Ang pag-aaral kung paano gawing impyerno ang buhay ng isang tao ng may klase. O kaya, ang pag-aaral kung paano tumira ng tama sa huling sandali. Mali ka. Ang binibini ng Qinglong Hui, kapag mas marami ang inaral, mas marami ang nalalaman, mas kakaunti ang mga sawimpalad sa mundong ito. Ito ang aking pagtupad sa kalooban ng langit. Classmate Fang, nakaabala ka. Xiao Taozi, ang baluktot mong katwiran ay talagang bagay sa akin. Narinig nyo na ba? Yung top class na auction mamayang hapon? Oo. Yung panghuling item. Sabi nila, isang kwintas na may disenyong peach in full bloom. May pendant na peach na gawa sa pink na brilyante. Diyos ko. Ito. Halos kapantay na ng buhay ko ang simula ng presyo nito. Ang mga mayayaman talaga. Mukhang kailangan ipagpaliban ang klase mo sa pagtupad sa kalooban ng langit. Halika, ipasyal kita sa isang kakaibang lugar. Ang inyong young miss, kapag kasama ako, mas ligtas siya ng 100 beses kaysa kasama ang boss ninyo. Dito ka lang. Ginoo, Binibini, pakita po ang inyong imbitasyon. Wala. Kaumanhin po, pribadong auction po ito. Kung wala kayong imbitasyon, hindi kayo maaaring pumasok. Hoy! Ngayon, kahit sino na lang ang naglalakas loob na pumunta dito, hindi man lang tiningnan kung anong lugar ito. Tama ka, Ginoong Chen. Tingnan mo ang itsura niya. Mukhang dukha. Wala man lang disenteng damit. Nakapasok pa siya dito. Baka naman nagtatake ng video ng patago. Ikaw ang may-ari dito, di ba? Tuloy po kayo. Ikaw, hindi ba ikaw ang may-ari ng auction house? Ngayon, siya na ang may-ari. Tara na. Ang paraan ni Young Master Fang sa paglutas ng problema, diretsahan talaga. Ang maging anak mayaman. Yan lang ba ang pakinabang? Mga ginang at ginoo, ang susunod ay ang pangunahing alokasyon ng auction na ito. Ang Peach of Youth, isang pambihirang kwintas na hugis peach, minarapat at inayos mula sa isang premium pink diamond, malinis at walang bahid. May magandang simbolismo. Iisa lang ito sa buong mundo. Ang panimulang tawad ay 5 milyon. 5 milyon at 500,000. 6 na milyon. 7 milyon. Young Master Chen, gusto ko yung peach na yon. 10 milyon. 10 milyon. At 10 sentimo.
Ginoo, ang aming pagtaas ng tawad ay 50,000 kada hakbang. 15 milyon. 15 milyon. At 10 sentimo. Hoy, huwag kang mag-akala na dahil bago ka lang dito ay magaling ka na. Anong kaya mong gawin? Para makipag-agawan sa akin? Ha? Kakayahan ng pera. Pwede ba yon? 30 milyon. 100 milyon. 100 milyon sold. Binabati kita, Ginoo. Salamat sa inyong lahat. Gusto ng nobya ko. Ginoong Fang, anak pala ng pamilyang Fang mula sa Kabisera. Kabisera? Pamilyang Fang? Aminin mo na. Matagal ka nang may gusto sa akin. Di ba, Xiao Taozi? Pang Xiao, ngayon manggagamot ba ako? Manggagamot? Ako ang mangangaso mo. At ang nahuli mo rin. Alam mo, matagal na nating hindi alam kung sino ang sino. Ikaw si Pang Xiao, ang panganay ng pamilya Fang. Ako naman ang panganay na babae ng Green Dragon Society. Sa pagitan mo at ako, wala talagang tayo. Minsan, gusto kong punitin ang bibig mo. Para makita kung gaano ito katigas. Ang dahilan kung bakit hindi mo masabing gusto mo ako. Ay dahil iniisip mo na si An Whiting, ang leader ng Green Dragon Society, ay tatay mo. Pero paulit-ulit niyang gustong kunin ang buhay ko. Iniisip mo na ang Green Dragon Society at Pamilya Fang ay magkaaway, natural na magkalaban. Iniisip mo rin dahil sa mga litratong kinuha mo, na nagpanggap akong walang kwenta sa kahabang 1 taon sa lugar na yon sa Jiangzhou. Tama ba? Tama ang kalahati ng hula mo. Ang utang ng tatay mo. Ang drama ni Joanna. At ang plano mong isinagawa. Lahat ng ito ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay An Taozi. Gusto kita. Kahit na anak ka ng leader ng Green Dragon Society, o ang demonyong babae na nananakit ng tao gamit ang bat. Gusto kita. Isa kang tunay na baliw. Simulan ang sabihin mo sa harap ng paaralan. Na boyfriend ko siya, nabaliw na ako. Mula nang malaman kong ikaw si Peach, hindi na ako muling makakaligtas sa pagkahumaling. Pang Shuo, gusto ka ng tatay kong patayin. Wala akong pakialam. Hayaan mo siyang subukan. Hindi na ito ang una o pangalawang beses na gusto niya akong patayin. Matibay ang buhay ko. Hindi ako madaling mamatay. Yung dahil sa akin, nakulong ka ng 1 taon. Wala ka ring pakialam doon. Kahit hindi ko alam kung bakit mo yon ginawa. Pero, kung hindi dahil sa mga litratong kinuha mo, baka nandito pa rin ako sa Kyoto, nagwawala at nanggugulo. At hindi kita nakilala. Kaya naisip ko na, basta't makilala kita. Kahit 10 taon pa akong makulong, payag ako. Baliw ka. Baliw at demonyo. Hindi ba't bagay na bagay? Pang Shuo, nagpapahayag ka ba ng nararamdaman mo sa akin? An Taozi. Mahal kita. Xiao Taozi. Simula ngayon gagawin kong malaman ng pamilya Fang mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa ang isang bagay. Ikaw, An Taozi, ay akin. Baliw na binata, ang yabang mo naman. Kung ganoon, maghanda ka rin sa pagbati ng Green Dragon Society bukas. Ang galit ng tatay ko.
ay hindi basta-basta mawawala sa ilang matatamis mong salita. Sige, sakto. Sabay nating pag-usapan ang lahat. Gaano man kalaki ang galit niya, tatanggapin ko lahat. Kita tayo bukas. Kita tayo bukas. Balieve ko. Bubuhatin kita bukas, Xiao Ozzy. Humph. Alam mo pa palang umuwi. Fang Shuo. Ngayon, hindi mo na sinusunod ang sinasabi ko. Palagi kang kasama ni An Taozi. Gusto mo bang maikli ang buhay mo? O akala mo ba'y napakatibay ng lahi ng pamilya natin? Lao Fang. Xiao Shuo, mag-usap kayo ng maayos. Ma. Pa. Narito ako. Hindi para pakinggan ang sermon ninyo, kundi para ipaalam sa inyo. Si An Taozi, ang girlfriend ko. Ngayon, at magpakailanman. Walang sino man ang pwedeng tumutol. Pati na kayo. Ikaw, anak ka ng para sa anak ng isang gangster, kakalabanin mo ang sarili mong pamilya? Alam mo ba kung sino talaga si An Waiting? Ang dugong nasa mga kamay niya, pwedeng lunurin kang 10 beses. Paano mo malalaman kung gaano kadelikado talaga si An Taozi? Xiao Shuo, pakiusap ng nanay mo. Ang dami-daming babae sa mundo, makakahanap ka pa ng mas maganda. Ma. Kahit gaano pa kaganda ang iba, hindi sila si Xiao Taozi. Hindi mahalaga ang kanyang identidad. Ang mahalaga, siya ang kanyang sarili. Hindi ka ba natatakot na balang araw, patayin ka ni An Waiting? Kung gusto akong patayin ni An Waiting, hayaan mo siya. Pero kung kayo, dahil lang sa kanyang identidad, ay tututol sa aming dalawa, o gagamit pa ng ibang paraan para paghiwalayin kami, huwag ninyong sisihin ang anak ninyo kung mawalan ng pagmamahal sa pamilya. Salbahe, napakasama mo. Alam din naman ninyo, kapag nagdesisyon na si Fang Shuo sa isang tao o bagay, kahit ang Diyos mismo, hindi makakapigil. Ma. Pa. Good night. Nandito na ako, Opo. Tao G, ang tagal na. Hindi mo kailanman sinuway ang gusto ko. Yung mabait at walang masamang intensyon na babae. Sawa na ako sa pag-arte. Pag-arte? Noong namatay si nanay, sinabi niya sa akin, Zier, maging mabait, maging masunurin, at magsumikap na mabuhay. Kaya, mahigit 10 taon akong nagpanggap na mabait na babae. Ang tagal ko nang nag-arte, nagtanghal para sa lahat, at pati na rin para sa'yo. Ikaw ang pinakamamahal na anak ni An Waiting. Bakit mo ginagawa ito? Noon, gusto ko lang mabuhay. Tapos nasanay na lang ako. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ni Fang Shuo sa akin? Siya ang isa sa mga iilang totoong bagay na nahawakan ko sa bulok kong buhay. Si Fang Shuo na naman. Tatay, tumanda na ako. Ang sarili kong landas, ako ang lalakad. Si Fang Shuo, siya na ang pipiliin ko. Tanggapin mo man o hindi, kahit hindi ko alam ang dahilan kung bakit mo siya inaapi. Huwag mo nang uulitin. Kung hindi, hindi ako mag-aatubiling mawala sa'yo ang anak mong ito. Nasa bahay na. Uwa.
Ikaw. Pinagalitan ako. Parusa. Muntik nang atakihin sa puso ang tatay ko sa galit. Umiyak nang umiyak ang nanay ko. Pero nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin, hindi na makakagalaw ang pamilya Fang. Kahit wala namang sinabi ang tatay ko. Siguradong nasasaktan din siya sa loob. Ang galing mo. Aking maliit na demonyo. Mukhang pareho tayong nagtagumpay na magwala. Nagwala lang tayo. Ang bagyo, simula pa lang. Alam ko. Tandaan mo, Peach. Kahit anong malaking problema ang dumating, ako ang bahala. Manatili ka lang sa likuran ko. Anong gusto mong kainin bukas? May ganang mag-isip niyan si Young Master Fang. Malaking problema man yan, kailangan pa rin kumain. Para ipagdiwang ang ating formal na pagdeklara ng giyera sa buong mundo. Magkita tayo bukas. Sige. Magkita tayo bukas. May iba ka pa bang sasabihin, Tay? Anak, ikaw? Galit ka ba sa akin? Nanay mo. Huwag mong banggitin si nanay. Yung taong lagi mong sinasasabing ipagtatanggol, patay na siya. Siya ang sumalo ng balang para sa'yo. Anak, Oh. Galit ako. Galit ako na isinangkot mo siya sa mga gulo at patayan. Galit ako sa'yo. Na pinabuhay mo akong parang isang walang kaluluwang manika. siya. Sige, galit ka sa akin. Tinatanggap ko. Kasalanan ko. Ako si Unwaiting. Ang may kasalanan sa inyong mag-ina. Pero sa ngayon, kailangan kong sabihin sa'yo ang totoo. Matanda ka na. Ikaw na ang magdedesisyon. Ano ang ibig mong sabihin? Ang balang iyon galing sa pamilya Fang. Sa pamilyang Fang sa Kyoto para puksain ang mga kalaban. Para sa sinasabi nilang imperyong pangnegosyo, nagpapatay sila, sina Fang Quan at Shen Yunqing. Ang mga kamay nila ay nababad sa dugo ng nanay mo. Ginoong Fang, Nasaan si Antauji? Nandito ako para sunduin siya. si Binibini. Wala na siya sa bansa. Wala na sa bansa? Ano ibig mong sabihin? Nagbakasyon ba siya o? Ang amo at ang Binibini, kahapon madaling araw, lumipat na sa Canada. Ang pagbabalik ay hindi pa sigurado. May iniwan ba siyang mensahe para sa akin? Kahit isang salita lang? O kahit anong bagay? Ito. Biglaan ang pag-alis ng Binibini. Wala siyang iniwan. Iniutos ng amo. Dat na sa hinaharap. Dat wag ka nang bumalik. Peach! Pinangako mo sa akin, dat na, kakain tayo ngayon. Peach! Nasaan ka na? Anta Ozzy. Lumabas ka, Anta Ozzy. Peach, nasaan ka na? Kita tayo bukas. Kita tayo bukas. Gago ko. Ito ang boyfriend ko. Hindi pa tayo nakakasama kumain. Hindi pa tayo nakakasabay lumaban. Sumuko ka na agad.
Peach. Sagutin mo ang tawag. Saan ka ba talaga pupunta? Hello, Tito. Gamitin mo ang lahat ng kapangyarihan mo. Hanapin mo kung nasaan sina Tao G at Ann Whiting. Sa buong mundo. Ano mang paraan ang gamitin mo, ngayon din. Ako ang bahala kung may mangyari. Shuo, tumahimik ka. Sina Ann Whiting at ang anak niya, parang nawala na parang bula. Ginamit ko na ang lahat ng paraan para hanapin sila. Pero alam mo naman, ang pamilya Ann, sobrang galing sa counter-surveillance. Ang walang utang na loob na anak na ito, ayaw pa rin sumagot sa tawag. Dahil lang kay Ann Tao-ji, nawawala ang kanyang kaluluwa. Ang mga bagay sa kumpanya, hindi niya pinapansin. Araw-araw ay lasing at naglulugmok. Anong klaseng asal yan? Lao Fang, masakit ang loob ni Xiaoshuo. Masyadong malalim ang pagmamahal ng batang yon. Pagmamahal? Sa tingin ko? Nabulag lang siya. Ang anak ni Ann Whiting. Anong mabuting tao yon? Mabuti na nga at umalis. Para magising siya, sa katotohanan, mahordomo. Oh. Ipagbigay alam mo ay freeze ang lahat ng bank account sa pangalan ni Fang Shuo credit card. Bawiin ang lahat ng shares niya sa kumpanya. Pati yung mga mamahaling kotse, isara lahat yan sa garahe. Sabihin mo sa kanya, kung gusto niyang magmana ng pamilya Fang, dapat umuwi siya kaagad at tuluyang putulin ang relasyon sa pamilya Ann. At seryosong pamahalaan ang negosyo, kung hindi ako, si Fang Quan, ituturing na wala akong anak. Lahat ng pag-aari ng pamilya, Fang, wala siyang makukuha kahit piso. Opo. Ginoo, ang utos ng amo ay freeze ang lahat ng assets sa pangalan ninyo at bawiin ang shares at mga sasakyan. Sabi po ng amo, pakiusap, umuwi na po kayo kaagad at makipaghiwalay sa pamilya Ann. Kung hindi, mawawalan kayo ng karapatan sa mana ng pamilya Fang. Karapatan sa mana. Nawala na si Xiao Taozi. Anong silbi ng mga yon sa akin? Ginoo, pag-isipan ninyo ko itong mabuti. Untang yan ay ang mga mamahaling bagay at ginhawa. At kapangyarihan. Noon, para kay Xiao Taozi, kaya kong maging pasaway sa Kyoto at maging isang kampalasan. O kaya naman sa Jiangzhou magpanggap na hamak na tao ng isang taon. Pero ngayon, kunin na ninyo lahat. Nandito na ang delivery mo. Fang Shuo, ang binata ng Kyoto na si Fang. Ang tagapagmana ng Fang Group. Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Bakit ka nandito? Noong ginamit na ako ni Ann Whiting, binigyan naman niya ako ng pera. Sapat para mabayaran ko ang malaking utang ng tatay ko. Kaya nga ako nakaligtas hanggang ngayon. Pero sige, wag na tayong mag-usap tungkol sa akin. Si Ann Tao-ji? Narinig kong para sa'yo, para hindi siya mapatay ng tatay niya. Kaya niya kinuna ng mga litratong yon. Nasaan na siya ngayon? Pinoprotektahan ako. Na-late na naman. Ah, kaya pala. Para pala niya akong protektahan. Ann Whiting, gusto mo bang sirain ang relasyon natin ngayon? Chairman Fang, Mrs. Fang, ngayon, ako si Ann Whiting ay dumating upang humingi ng tawad. 15 taon na ang nakalipas. Namatay ang aking minamahal na asawa. Ako si Ann Whiting na linlang ng mga taksil. Matagal kong inakala na ang pamilya Fang ang may kagagawan nito. Ang walang batayang pagdududa na ito. At ang puot. Ang nagtulak sa akin na gumawa ng malaking pagkakamali. Akala mo ba'y ang pagkamatay ng iyong asawa ay gawa ng pamilya Fang? Kaya't paulit-ulit mong sinaktan ang aking anak? Tama. Kung hindi dahil sa pagkakataong ito, nasapilitan kong dinala si Tao-ji palayo at pinaghiwalay siya kay Fang Shuo. Baka hindi ko kailanman malalaman ang katotohanan. Ibig mong sabihin, ang nangyari noon ay si Tao-ji ang nakatuklas. Ann Whiting. Tingnan mong mabuti, ito ang katotohanang kinamuhian mo sa loob ng 15 taon. At muntik nang sirain ako, sirain si Fang Shuo, at sirain ang relasyon mo at ng pamilya Fang.
Hindi ka sumama sa akin sa ibang bansa. At palihim na umalis. Para lang alamin ang sinasabi mong katotohanan ito, para lang mapawalang sala ang pamilya Fang, wala ka talagang pinipiling paraan. Totoo man o hindi, ikaw na ang bahalang mag-isip. Napakatagal mong nabuhay sa puot. Naloko ng iyong sariling tauhan ng mga hamak na tulad ni Zokun. At ginamit nila ang iyong galit, paulit-ulit mong sinasabing, mahal mo si mama, at pinoprotektahan ako. Pero muntik mong sirain ang tanging taong tunay na nagmamahal sa akin sa mundo. At muntik mo ring mawala sa akin ang pagkakataon na malaman ang katotohanan at makamit ang hustisya para kay mama. Lahat ng kasalanan ito ay sa akin lamang, si Ann Waiting. Hindi ko inaasahan na mapapatawad ninyo ako. Ngunit humihingi lang ako ng pagkakataon na humingi ng tawad. Tito Ann, mali ako. Kasalanan ko ang lahat. Pakiusap, pwede bang makita ko ulit si Taoji? Isang beses lang. Naghihintay sa iyo. See you na. Classmate, natakot ako sa sasakyan mo. Taoji. Bakit parang ilang araw lang hindi tayo nagkita? Hindi na maganda ang mata mo, classmate Fang. Subukan mong mawala ulit, putang ina mo. Taoji. Mula ngayon, kahit saan ka man mapunta, sa langit man o impyerno, hahanapin at ibabalik kita. Sa buhay na ito, at sa susunod na buhay, akin ka. Aking Taoji. Aking demonyo. Nandito na ako. Ang laro ng paghahanap. Ipagpatuloy.